Mga kababayan, no? Mayroon tayong nababasa dito sa post ni Hills Mine. So, ito si Hills Mine. Ito sabi niya sa post niya, no? Ito. Magsipaghanda sa mga magsipaghanda sa mga naniniwala. Mas ligtas ang may alam, no? Malapit na po ang darkness. So, ano ba yung darkness? So, ito yung sinasabi ni Elizabeth na 3 days of the darkness. So, sana ba yun? Maghanda, mag-impok, wag ang Pasko, bagong taon, paghandaan. Kung hindi ito nasa inyo na yan. Maniniwala kayo sa hindi mangyayari ito ang matibay na sandata, mataimtim na panalangin. Gabayan nawa tayo lahat ng mahal na Panginoong Diyos, Hesus Kristo. Amen. God is good at all the time. So itong post na to guys, ang tinutukoy niya dito is yung 3 days of the darkness. Ano ba yung 3 days of the darkness? Yung 3 days of the darkness guys, yan yung mag-blackout lahat. Pati araw magba-blackout. At kung napapanood nyo yung video ni Elizabeth, no? So, parang nagmamatch yung kanilang sinasabi. Kasi doon sa video ni Elizabeth, hindi din naman siya sure kung sa December ba talaga mangyayari. No, pero nagsabi siya na by December. Pero kahit sinabi niya na sa December na ganitong pizza, pero hindi pa rin siya nakakasiguro. Yun yung sinabi ni Elizabeth. Ngayon, ito naman ngayon binabasa natin yung kanyang post na si Hills Mine ay nakatakda din, may buwan din siya. No, hindi daw dapat paghandaan yung Pasko at New Year. Dapat daw ang paghandaan natin ay itong 3 days, itong darkness. So, kung basihan mo sa kanyang, kung intindihin mo yung kanyang post, ay tinutukoy niya yung buwan ng December. So, ngayon, December na, November na, by next month, magdi-December na. So, ito naman ay pwedeng mangyari or hindi mangyayari by December. Pero ako guys, naniniwala ako na mayroon talagang 3 days of the darkness. A long time ago pa yan. No, sinabihan na ako niya na darating ang panahon na mag-blackout yun, yung magkaroon ng darkness. No? Tapos yun nga, kung ano yung mangyayari, mayroong mga kakatok sa bahay mo, may yung mga, halimbawa, yung mga, palagay na lang natin, katulad ko dito, no, wala akong masyadong kamag-anak na nakatira dito. May kapatid ako nasa malayo, no. Bali, ang gagawin nila guys ay magkukunwari sila na kapatid mo, magkukunwari sila yung matalik mong kaibigan, na kapitbahay mo ay kakatok sa iyong pintuan at nagmamakawa, depende sa kanilang pamamaraan kung ano yung approach nila para pagbuksan mo sila. At pag nangyari yan guys na mayroong kumakatok sa inyo, nagmamakaawa ba ngayon o kaya nanghihingi ng tulong sa inyo, o di kaya bigyan kayo ng mga bagay para magkaroon kayo ng liwanag sa loob ng bahay. Di ba? O di kayo bigyan kayo ng pagkain kasi sabihin nila na baka wala na kayong pagkain dyan. So, siyempre kayo naman dahil nagugutom ka o di kaya naririnig mo na kumakatok yung kaibigan mo, kapatid mo. So, pagbubuksan mo yung pintuan mo. Pero wag niyong buksan dahil ang mga gumagawa ng ganyan sa labas ng bahay ay mga ito guys no, sa maniniwala lang.
ano siya, mga mahirap, mga demonyo. Yung mga demonyo, yung bubulabugin ka, magkukunwari para pagbuksan na mo sila ng pintuan. So ngayon, sabi sabi kasi nila maghanda, no, maghanda. Sabi, wag yung Pasko ang paghandaan, wag yung New Year ang paghahandaan. Ano ba ang dapat ipaghahanda natin sa darkness na yan? Yang darkness na yan ay 3 days of the darkness yan. So ano ba yung paghahanda natin? Unang-una, pagkain. Pangalawa, tubig. No? At ang pinaka-the best na ang higit sa lahat ay yung kandila at posporo. Pero dapat ang kandila na paghanda mo ay dapat ay nablisingan ng pare. No, nablisingan siya ng pare. Ngayon guys, di lang ako sure kung halimbawa may kandila ka ngayon at pupunta ka sa pare at i-bless mo siya, pablisingan mo siya. Hindi tayo sure kung yan ba ay magiging sagrado siya. No, kasi ang ano kasi yan pare kasi guys, no, basta mahirap ipapaliwanag. Kaya hindi ako sure kung mayroon kang kandila na nablisingan ng pare, tapos pagdating ng 3 days of the darkness ay magkaroon ba siya ng ilaw. No, wala pang kasiguraduhan. So mas importante guys na maghanda talaga tayo. At kung pwede nga lang sana wag mangyari Pero yun. Pagkain, tubig, kandila, posporo at saka asin. Yan yung mga dapat na ipaghanda natin. Bakit kailangan ng asin? Bakit kailangan ng asin? Kasi guys, yung kandila at saka posporo at yung asin dapat kasama yung tatlo ipabliss mo sa pare. Ngayon, dito tayo sa asin. Pagka ang asin kasi guys, no, pagka magkaroon ng 3 days of the darkness, no, ang asin, isasaboy mo siya sa labas ng iyong bahay. Isasaboy mo siya. Hindi yung asin na hindi nakablis sa pare. Dapat yung asin na bumili ka ng kandila, posporo at asin para lang dyan sa 3 days of the darkness. Huwag mong gamitin yung asin na itimpla mo sa iyong nilagang baboy o kung ano man nagluto ka ng ulam. Kasi ang kandila at posporo at asin, pag nablis ng pare yan, magiging sagrado yan. Ngayon, sabi ko nga, hindi ako sure kung ang asin, posporo at kandila mo, pag dimlis ng mga kaparian natin, ay magiging sagrado ba siya? Or magkaroon ba siya ng ilaw? So, gano'n yun. Balik tayo sa asin, ibubulbol mo siya. Ngayon, ano naman ang magagawa ng asin sa mga demonyo? Pag ang bahay mo kasi, sa labas ng bahay mo, pag may asin, hindi makalapit ang demonyo sa bakuran mo. Hindi sila makalapit sa yung pintuan. Yun yung connection doon sa asin. Yun yung function ng asin. Siyempre, ang posporo, yun yung magbibigay, sindihan mo siya, yung kandila. Ayun yung guys, siyempre pagkain, 3 araw ba nga naman. Lalo mga bata, hindi makatiis yan na 3 araw walang kain. Isipin nyo guys isipin nyo guys kung hindi gagana, no, kahit nakablis ang inyong kandila, hindi siya gagana, wala kayong ilaw. Isipin mo 3 ilaw ka na binubulagan ka na hindi ka makakita ng liwanag. Ganun yun guys. No?
So, mas maganda guys na kung ngayon pa lang ay bumili na tayo ng mga pangangailangan natin. Yung pagkain, wag muna yan. Ito lang tatlo muna ang pinaka-importante, kandila, pusporo at saka asin. Ayun yung guys, 3 days of the darkness. Alam ko na, matagal na sinabi sa akin yan. At pagka nagkaroon ng 3 days of the darkness guys, patay lahat yan. TV, cellphone, flashlight, refrigerator, kuryente. Wala lang, hindi lahat gagana. Sasakyan, hindi yan siya gagana. No? Ano pa ba? Cellphone. Kaya yung kalan mo, no? Hindi yan gagana. Pati araw. Blackout yung araw. Wala as in wala talaga. Kahit may radyo ka, magtawag-tawagan kayo, may di ba? May mga radyo na ano. Wala siya, wala talaga. Kahit sasakyan, hindi siya aandar. Paandarin mo, hindi siya aandar. Ganon yon ang sitwasyon. Etong sinasabi ni Elizabeth at saka itong post ni Hill's Mind. Ganon ang mangyayari guys. Ngayon, kahit alam ko na sinabi na sa amin yan, di din man kasi sinabi sa amin kung ano yung mangyayari after 3 days of the darkness. Pag bumalik na yung liwanag. So, pagdating dyan, wala akong maisishare. Pero doon sa 3 days of the darkness, yun ang maisishare ko. Na ganun ang mangyayari. Now, so, kailangan natin bumili. Guys, hindi natin pinangarap na mangyayari yung 3 days of the darkness. Kung maaari nga lang sana ay wag nang mangyayari yan. Kasi hindi natin alam talaga kung ano yung mangyayari. At hindi ko nang nakalimutan guys, no? Sinabi sa amin na maririnig mo yung mga kapitbahay mo na manghihingi talaga ng tulong sa'yo. Sisigawan, nag-iiyakan, no? Ganon ang mangyayari. Kaya, kung mangyari man ang 3 days of the darkness, kung sino man yung kakatok, tatawag sa pangalan nyo, magkukunwari na nanay mo, kapatid mo, or kung ano-ano pa, wag na wag yung bubuksan yan. Kasi guys, eto, tandaan nyo, kahit yung kapitbahay mo, pag walang nakakita yan, hindi nakikita ng liwanag yan, dilim na dilim yan, hindi niya alam kung papunta sa bahay mo. Hindi niya alam yan kahit ikaw sa loob ng pamamahay mo, hindi mo maalam, lalo na kung medyo malaki ang bahay mo, hindi mo malalaman kung nasaan yung kusina mo sa sobrang dilim. Tapos ngayon, paniniwalaan mo yung kapitbahay mo na lumapit, kumatok, nanghihingi ng tulong sa'yo, or bibigyan ka ng tulong, paniniwalaan mo yun, na hindi nga nakakita. Ganon ang nangyari, subukan nyo. Ako, tinisting ko na yan dito sa bahay. Pinatay ko ilaw lahat. Hindi ko talaga napupuntahan ng kusina ko. Kasi sa sobrang dilim. Kaya kung mayroon man ganun guys, kakatok sa inyong bahay, wag na wag yung pagbubuksan. Ayun yun guys, no? So, bili tayo ng kandila na good for 3 days. Wag naman yung bibili kayong kandila, lalo na kung mapera kayo, no? Wag naman kayong bibili na kandila good for 1 month. Dapat bumili kayo good for 4 days, 5 days, pwede na yon. At least, may yung iba naman nating mga kababayan, makabili din sila. Hindi yung bibili ka, porket marami kang pera, bibili ka na ng mga sako-sakong. Walang ganon. Dapat bibili lang kayo ng sakto lang. Isang posporo, okay na yan. Kasi ang isang posporo, 48 yata na yan. Ang laman yan, stick. Tapos, kalahating kilong asin, pwede na yan. Tapos yun nga, kandila, kahit mga good for 4 days, 5 days, yun lang dapat yung bilhin. Huwag kayong bumili ng sobra-sobra. Kasi pag bumili kayo ng sobra-sobra, paano naman yung mga iba nating kababayan? Wala na silang mabibili. Di ba? At take note guys, pag mayroon kayo yan, i-bless nyo talaga sa pare.
Kung ano mang relihiyon mo, Ako, no? Ang may papayo ko, kung bibili ka, huwag kang pumunta sa pastor mo. Punta ka doon sa pare mismo. Kalimutan nyo na yung kung anong relihiyon ka. Ang importante doon, ng yung kandila, asin at pusporo ay maiblis sa pare. Hindi sinabi doon na pastor o kung sino man yung Poncio Pilato na namumuno sa inyong simbahan. Ang daming simbahan ngayon. Kaiba-ibang mga pangalan na. Malilito ka na lang. No? Pero ang ano ko lang sa inyo, sa pare kayo magpa-bless. Yung pagkain guys, wag muna. Kasi bago magdidilim ang araw, bago takpan yung araw, no, magkaroon naman ng ano yan, magkaroon ng palatandaan na, magkaroon ng mga sinyalis yan. No. Ayun, pagkain madali lang yan guys. Bili ka pagkain na hindi nabubulok tulad ng mga tinapay, mga prutas. Kasi guys, hindi tayo makasaing yan. Hindi ka makasaing. No, mas maganda mga sardinas. Aanin mo yung sardinas kung wala din namang kanin. Di ba? So maganda prutas, tinapay, cream bread, mga ganyan. Pero pinaka-the best prutas. Kasi hindi ka makasaing. So, paano naman yung mga bahay na walang pintuan? Ayun ang mahirap. So guys, no, eto sinasabi ko, related lang dito sa sinabi ni, ano pangalan yung lab? Ni Hills Mine at saka ni Elizabeth Oropesa. So yung kanilang yung binasa ko ay ano tumbok yung buwan Buwan ang tinutukoy nila is December. Ngayong December. So February na ngayon, November na ngayon, susunod na linggo magdi-December na. 2 weeks ago na lang magdi-December na. So yun ang may share ko guys, no. Hindi to panakot. Di tayo nananakot dito. Ang sa atin lang is paghandaan lang natin just in case kung mangyayari man siya. At least preparado tayong lahat. Ano yun guys? Ayun. So, ingat tayong lahat. And sana pag nangyari man yan ay walang masaktan sa atin. No? Yun.